Magandang hapon mga viewers. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay makapagsimula sa araw na ito sa ating pong maiksi na pag-aaral ng salita ng Panginoon at pinamagatan po natin ito yung ating pong programa ngayon, Hope and Strength for the Journey. Tunay nga na sa ating pong paglalakbay ngayon ay marami pong mga discouraged na, marami po yung iba ay dumaranas ng matinding pagsubok at nawalan ng pag-asa. Ang sabi po, life is a journey for all of us. And that journey is not always easy. There are hard days and difficult nights. And sometimes, there are weeks and months and years where the road seems to lead from one hardship to another. Hope is what enables us to see that silver lining around the dark clouds and makes us look for a rainbow during the rainstorm. There is hope and strength when we meditate, study, and hear the Word of God. Tayo po ay manalangin muna bago tuluyan na tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Panginoon, salamat sa hapong ito. Salamat sa pagkakataon na kami po ay magkaroon ng ganito pong pag-aaral. Alam niyo po ang bawat isa ngayon, Panginoon, na sa kanilang mga tahanan, may mga kaibigan na aming bansa dumadanas po ng matinding pagsubok, krisis. So, salamat dahil sa iyo meron kaming pag-asa. Sabi niyo, Panginoon, sa aming pong pag-aaral, aming pong pagbulay-bulay at pakikinig ng iyong mga salita, magkakaroon kami ng pag-asa at kalakasan. Maraming salamat sa hapong ito, Panginoon. Pagpalain niyo ang oras ng aming pong pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Hope and strength for the journey. Ang sabi po ng ating pong pag-aaral ngayon, naranasan mo bang mangyari sa buhay mo na ang buong araw mo ay napuno ng kaguluhan? From morning until evening, everything were miserables and nothing seems to go right. Yan daw ang mararanasan kapag ipinaglihi ka ng nanay mo sa kamalasan at sama ng loob. Ito po ang kwento sa buhay ng isang binata na biglang nagising dahil may tumutulong tubig sa kanyang ulunan. At ito po ay sanhi ng naiwang gripo sa bathroom, the second floor. Bigla siyang bumangon para ayusin iyon, pero siya'y nadulas. Kaya't siya'y nasugatan at nagkabukol. Inisip niyang pumunta sa klinik na malapit sa kanila. Paglabas ng bahay, napansin niyang nawawala ang kanyang motor. Ninakaw pala. May nagsabi sa kanya na nakita ito doon sa may kanto iniwan ng karnaper dahil naubusan pala ito ng gasolina. Agad niyang pinuntahan ito at akay-akay niyang inuwi sa bahay niya. Laking gulat niya sa pag-uwi dahil naiwan niyang bukas ang pintuan ng bahay. Nasalisihan siya at may tumangay ng bagong TV na binili niya. Biglang nag-ring ang cellphone niya at hinahanap na siya ng boss niya dahil may project siya sa trabaho na dapat isasubmit ng maaga. Then napansin niya na bahana sa loob ng bahay niya. Masama ang loob na umakyat at isinara ang gripo. Sa kanyang pagbaba ng hagdanan ay, gusto niyo pa bang malaman ang kasunod? Huwag na lang dahil mahaba at hanggang gabi pa ang kanyang miserabling karanasan. Baka matawa pa kayo, baka maiyak pala. Kahit na hindi ganon ka-exaggerated o ganon ka-miserable ang naging karanasan mo.
Tiyak na ikaw mismo ang makatutuklas na ang buhay pala sa mundong ito ay puno ng problema. Puno ng pressures at stresses. Alam mo ba na ang Bible mismo ang nagsasabi sa atin na hindi na tayo dapat mabibigla kung dumating man ang mga ito sa buhay. Ito ang sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Sa ating mga mananampalataya ni Kristo, nothing comes into our lives by accident. Everything is allowed by God and being filtered by Him to make it happen. Hindi sinasabi ng Bible na everything is good. Ayon po sa Romans chapter 8 verse 28, God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Maging sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng panganib, karamdaman at iba pa, everything has its purpose. Everything has its reason, meaning and message. God allows this to happen to prove our faith. Even if we don't usually realize it when we are in the situation and may not want to admit it afterward. Ngayon, ano ba ang nais ng Diyos na gawin nating pagtugon sa mga ito? Ang sabi po sa James chapter 1, verse 2 and 3, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Maaaring halos lahat tayo ay nabigla sa kakaibang pagsubok na ating hinaharap ngayon. Gayunpaman, God uses this crisis to test our faith at umuunlad at tumatatag ang ating pananampalataya kung patuloy tayong magagalak at kung ating pananatilihin ang pagkakaroon ng positive attitude kahit na hindi nagiging maganda ang mga sitwasyong ating hinaharap. Ang challenge sa atin, we either live a life full of worriness and fear, or to live in faith, to stretch out our endurance, and to remain grateful and positive. Let's have a heart-searching questions. Maaring hindi maganda ang ating nagiging kalagayan sa nakikita natin ngayon, pero paano nagbibigay kaaliwan at paano nakakatulong sa iyo ang katotohanan na dala ng salita ng Diyos, na ang lahat ng bagay ay lakip-lakip na gumagawa para sa ating ikabubuti. Naging layunin mo ba ang umunlad sa pananampalataya sa Diyos? Sa panahong ito ng kabagabagan, kabalisahan, panganib, takot, at kawalan ng pag-asa dala ng mabigat na krisis na ito, ang hamon sa ating mga mananampalataya ay kung paano natin hinaharap ito ng may kagalakan at may pag-asang tinatanaw. Have you ever thought of being a good testimony to the world by sharing your faith, by giving hope, prayer, and encouragement to others? Nawa ang maiksi po na ating pag-aaral sa hapong ito ay nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Alam ko po ang karamihan po sa atin ngayon ay parang hindi na natin makayanan yung
yung stress, yung pressures, yung troubles ng ating buhay na ating pong naranasan ngayon. Pero katulad sa nabanggit ko kanina, kung tayo po ay mag-aaral, tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos at pakinggan ang salita ng Panginoon, there is hope and strength sa ating pong paglalakbay. Kaya maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Aking dalangin po na yung mga salita nyo na napakinggan, napag-aralan sa hapon ay tumimo po sa bawat puso. At kalingain nyo po ang aming kababayan, mga kababayan ngayon, Panginoon, na dumadanas ng pressures, dumadanas po ng troubles, dumadanas, Panginoon, ng mga stresses sa buhay. Aking dalangin, iabot niyo po ang iyong makapangyarihang kamay sa bawat isa sa hapong ito. At hayaan niyo na maranasan po nila ang iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat. Keep safe and may God's covering and protection be with you and your family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hanggang bukas tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon.